Ako si Carlo at ang kwentong ito ay tungkol sa aking pinsan na si Rosalinda. Isasalaysay ko sa inyo ang kanyang karanasan noong 10 taon na ang nakalipas. Isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay at sa lahat ng nakasama niya sa ferry night. Naaalala ko pa ang gabing tumawag si Rosalinda sa akin. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at pagkapagod. Carlo, kailangan kong umalis. Hindi ko na kaya. Mga salitang hindi ko maintindihan noon. Ngunit ngayon, sa pagkakakwento niya sa akin, ilang taon na ang nakalipas, nauunawaan ko na ang bigat ng mga sandaling iyon. Si Rosalinda ay 22 taong gulang noon, isang masipag na dalaga na nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa Cebu. Si Don Miguel Rodriguez ang pangalan ng kanyang amo, isang negosyanteng may-ari ng mga real estate property sa buong Visaya. Sa simula, tila okay naman ang trabaho. Maganda ang sahod, may sariling kwarto, at ang mga anak ni Don Miguel ay mababait sa kanya. Ngunit ang lahat ay nagbago nang mamatay ang asawa ni Don Miguel sa isang aksidente. Una, maliliit na komento lang. Ang ganda mo pala, Rosalinda. Bakit ka pa maghahanap ng boyfriend? Nandito naman ako. Mga salitang pinagtawanan niya sa simula. Inisip niyang biro lang. Ngunit hindi nagtagal. Naging mas madalas, mas malalaswang ang mga salita. Sinusubukan ni Don Miguel na hawakan ang kanyang kamay kapag nagseserbisyo siya ng pagkain. Minsan, makikita niya itong nakatayo sa labas ng kanyang kwarto sa gabi, nakapamilya pa rin at nakatayo lang doon, nakatingin. Hindi mo maiintindihan, Carlo, sabi niya sa akin. Kapag kasambahay ka, walang makakatulong sa'yo. Lahat ng tao sa paligid mo, mga kapamilya rin niya. Ang mga kasamahan mo sa trabaho, takot rin silang mawalan ng parang nakulong ka sa isang mundo kung saan ikaw lang ang walang kakam. Ang tunay na simula ng kanyang takot ay nang sabihin ni Don Miguel sa kanya na kailangan niyang mag-overtime tuwing gabi sa kanyang opisina. Sa mga dokumentong kailangan daw niyang i-organize. Ngunit wala namang mga papel na ginagawa ni Rosalinda. Nakatayo lang si Don Miguel sa kanyang tabi, amoy alak, at patuloy na nagsasabi ng mga bagay na hindi niya gustong marinig. Gusto mo bang bumalik sa probinsya mo? Wala ka namang mapapakayanan doon. Dito ka na lang. Alagaan kita. Mga pangako na hindi niya gustong tanggapin. Mga pangakong may kasamang banta. Isang gabi, hindi na nakapagpigil si Don Miguel. Sinubukan niyang hawakan si Rosalinda. Hinila siya papalapit sa kanya. Nakatakas siya, tumakbo sa kanyang kwarto at nag-lock ng pinto. Kinabukasan, pinatawag siya ni Don Miguel sa kanyang opisina. Rosalinda, umupo sa kanyang malaking upuan, nakangiti na parang walang nangyari. Mag-ingat ka. Alam mo ba na may mga taong naghahanap sa pamilya mo sa Bohol? Mga utang daw. Baka kailangan kong tumulong para maprotektahan sila. Hindi tunay na utang ang tinutukoy. Alam ni Rosalinda na banta iyon. Alam niya na kung hindi siya susunod, may mangyayaring masama sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay matanda na. Ang kanyang mga kapatid ay mga bata. Hindi niya sila mapaprotektahan kung mananatili siya sa Cebu. Kaya naman, isang madrugada, habang natutulog pa ang lahat sa malaking bahay ni Don Miguel, lumikha si Rosalinda ng plano. Kinuha niya ang lahat ng pera na naipong mula sa kanyang sahod. Mga 5,000 piso lang na nakatago niya sa ilalim ng kanyang kama. Nagimpake siya ng kaunting damit, ang litrato ng kanyang pamilya at isang maliit na krus na regalo sa kanya. Ang pinakamalaking hakbang ay ang pag-alis sa kanyang cellphone. Alam niyang sinusubaybayan siya ni Don Miguel sa pamamagitan ng GPS nito. Pero hindi niya maiwanang basta-basta ang phone dahil kailangan niya ng paraan para makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Sa halip, binuksan niya ang phone at inalis ang SIM card. Iniwan ang phone sa kanyang kwarto. Ang SIM card ay itinago niya sa kanyang bulsa. Balak niyang bumili ng bagong phone pagtungtong niya sa Bohol. Umalis siya ng bahay ng 3:00 ng madaling araw. Naglakad sa mga natutulog na kalye ng Cebu hanggang sa makarating sa port. Pero hindi siya diretso sa Tagbilaran Port na papunta sa Bohol. Alam niyang hahanapin siya doon ni Don Miguel. Sa halip, naghanap siya ng mga irregular na ferry boat na tumatawid sa iba't ibang isla. Mga sasakyang pandagat na hindi masyadong bantay ng mga autoridad. Sa pier, nakita niya ang isang matandang kapitan na naghahanap ng mga pasahero para sa kanyang ferry. Saan ang punta ninyo, tatay? Tanong niya. Dumaan muna kami sa Siquijor, tapos Negros Oriental, tsaka Bohol. 4 na araw ang biyahe, pero mura lang. 3,000 piso lang para sa lahat ng pagkain at tulugan sa loob ng barko. Mahigit kalahati ng pera niya ang mauubos. Pero mas mabuti na iyon kaysa sa mahuli ni Don Miguel. Binayad niya ang 3,000 at sumakay sa ferry na ang pangalan ay Santa Rita. Ang Santa Rita ay isang lumang ferry boat na mukhang sapat lang para sa mga pasahero. May mga kamar sa ibaba para sa mga taong gustong mag-private at may malaking passenger area sa itaas kung saan nakalagay ang mga upuan at mga higaan.
Pinili ni Rosalinda ang sa itaas, mas mura at mas maraming tao, mas safe para sa kanya. Nakita niya ang iba't ibang uri ng mga pasahero. May mga negosyanteng babalik sa kanilang mga probinsya, dala ang mga paninda. May mga pamilyang mukhang refugyado, mga taong nagdadala ng malaking mga bag, at mga mukha ng mga taong tumatakbo sa kung anuman. May mga estudyanteng pauwi para sa bakasyon, at may mga katulad niyang mga babaeng nag-iisa, mga taong mukhang may pinagtataguan din. Habang naghihintay na umalis ang barko, nakita niya ang isang matandang babae na kasama ang isang batang lalaki. Ang matandang babae ay mukhang nasa 70 na, pero matatag pa rin ang kanyang katawan. Ang bata naman ay mukhang 12 anyos, mapayat at tahimik. Nakita ni Rosalinda na naghahanap sila ng lugar na matutulugan sa passenger area. Po, dito po kayo, sabi ni Rosalinda. Tumayo siya at nag-offer ng space sa tabi niya. Maluwag pa dito, ngumiti ang matandang babae. Salamat hiha, ako si Aling Esperanza at ito naman si Joaquin, ang aking apo. Ako po si Rosalinda, papunta rin po kayo sa Bohol. Dumaan lang kami hiha, pupunta kami sa Palawan. Mayroong mga kamag-anak doon na tutulong sa amin. Nakita ni Rosalinda ang pagod sa mga mata ni Aling Esperanza. Hindi niya tinanong kung bakit sila nagbibiyahe, pero ramdam niya na may mabigat na dahilan, katulad ng kanya. Nang mag-alas 2 ng tanghali, nagsimulang umandar ang Santa Rita. Ramdam ni Rosalinda ang paggalaw ng barko sa tubig. Ang unang beses na nakasakay siya ng ferryboat. Medyo naduduwal siya sa simula, pero naging okay rin naman pagkatagang mga ilang oras. Habang naglalakbay, nakipag-usap siya kay Aling Esperanza at kay Joaquin. Nalaman niya na galing sila sa Cotabato at dahil sa mga gulo doon, kailangan nilang lumipat. Hindi niya dinig ang buong istorya, pero nakita niya sa mata ni Joaquin ang takot, ang trauma ng isang batang nakakita ng mga bagay na hindi niya dapat nakita. Namatay po ang parents ni Joaquin sa giyera, bulong ni Aling Esperanza sa kanya nang natulog na ang bata. Ako na lang ang natira sa kanyang pamilya, kaya kailangan namin maghanap ng mas payapang lugar. Naramdaman ni Rosalinda ang bigat ng kwento ni Aling Esperanza. Akala niya siya lang ang may problema, pero nakita niya na may mga taong mas malaki pa ang pinagdadaan. Sa gabi, habang natutulog na ang karamihan sa mga pasahero, naging mas malapit sila ni Aling Esperanza. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga plano, sa kanilang mga pag-asa. Hindi sinabi ni Rosalinda ang buong totoo tungkol kay Don Miguel, pero nabanggit niya na may problemang iniwanan niya sa Cebu. Minsan hiha, sabi ni Aling Esperanza, ang mga taong akala natin ay masamang tao, hindi naman talaga masama. Nagkakaroon lang sila ng mga pagkakataong magpakita ng tunay nilang pagkatao. Pero may mga tao din naman na talaga namang masama ang loob. At sa mga taong iyon, kailangan mong mag-ingat. Hindi niya maintindihan noon ang kahulugan ng mga salitang iyon. Pero sa mga susunod na araw, mauunawaan niya. Kinabukasan, habang kumakain silang tatlo ng kanilang pagkain na binili sa gali ng barko, napansin ni Rosalinda na may grupo ng mga lalaki na parang namumuhat ng mga pasahero. 5 silang mga lalaki. Lahat ay mukhang matatag, nakasuot ng mga pangtrabaho na damit. Hindi naman sila halatang mga masasamang tao, pero may kakaiba sa kanilang kilos. Nakita niya na may lumapit sa kanila na isang matandang babae na nag-iisa. Tita, magkano ang dala ninyo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Walang pera, hiho. Pauwi lang ako sa aming probinsya, sagot ng matandang babae. Bakit kayo sumasakay sa ferry na ito kung walang pera? Siguro naman may pagkain kayo, may gamit. Pakibigay na lang ng konti para sa protection ninyo habang nasa barko. Napaatras ang matandang babae. Wala po talaga akong maibibigay. Napansin ni Rosalinda na hindi nakikipag-usap ang mga crew member ng barko. Parang normal lang sa kanila ang nangyayari. Naisip niya na baka may arrangement na ang mga crew sa mga lalaking ito. Aling Esperanza, bulong niya. Nakita ninyo po ba ang mga lalaking iyon? Tumango si Aling Esperanza, pero hindi siya mukhang takot. Oo, hija. Mga nangungutong. Mayroon sa lahat ng barko. Pero hindi tayo mag-alala. Alam namin kung paano makipag-deal sa mga ganyang tao. May kakaiba sa boses ni Aling Esperanza. Para bang confident siya na kayang niya harapin ang mga lalaking iyon. Pero paano naman niya kayang harapin ang 5 matatag na lalaki? Isang matandang babae lang naman siya kasama ang batang apo. Sa gabi, narinig ni Rosalinda ang mga ingay mula sa ibang parte ng barko. Mga sigawan, mga tunog ng mga bagay na nalalaglag. Pero kinabukasan, hindi na nila nakita ang isang lalaki sa grupo. Nang tanungin nila ang mga ibang pasahero, sinabi lang ng mga crew na bumaba raw sa Siquijor. Pero hindi nakababa si Rosalinda sa Siquijor. Nanatili siyang gising buong gabi
at hindi niya nakitang bumaba ang sino mang. Ang ferry ay tumigil lang sa port ng para mag-deliver ng mga cargo pero walang pasaherong bumaba o sumakay. Nagsimula na siyang mag-worry. Ano ang nangyari sa lalaking ito? At bakit parang walang pakialam sa ikatlong araw ng biyahe? Nakita niya na may 3 natitira na lang sa grupo ng mga Hindi na nila binabantayan ang mga pasahero. Sa halip, nakatago sila sa sulok ng barko, para bang nagtatago sa kung kanino. At sa gabing yon, narinig niya ang mga hakbang sa labas ng lugar kung saan siya natutulog. Mga hakbang na hindi parang galing sa tao. Mas mabigat, mas mabagal, may kakaibang tunog. Nagpanggap siyang natutulog, pero binuksan niya ng konti ang kanyang mata para tingnan kung sino ang naglalakad. Nakita niya ang shadow ng isang tao, pero may kakaiba sa hugis. Mas matangkad, mas malaki ang mga braso, at may kakaibang hugis ang ulo. Nang umaga, narinig niya sa mga ibang pasahero na may nahanap na namang nawawalang tao. Isa sa mga nangungotong natagpuan sa cargo hold ng barko. Pero hindi lang nawawala ang tao, may nawawala rin sa kanyang katawan. Ang puso niya ay wala na. Nagsimula nang magtanong si Rosalinda sa kanyang sarili. Ano ang nangyayari sa barkong ito? Sino ang pumapatay sa mga nangungotong? At bakit hindi nasasaktan ang mga ordinaryong pasahero? Nang tingnan niya si Aling Esperanza at si Joaquin, nakita niya na parang walang pakialam sa kumakain pa rin sila ng normal, natutulog pa rin ng mahimbing. Para bang expected na nila ang mga pangyayaring ito. Aling Esperanza, tanong niya, hindi po kayo natatakot sa mga nangyayari? Ngumiti si Aling Esperanza, pero may kakaiba sa bakit naman ako matatakot? Ang mga nawawala ay mga taong gumagawa ng masama sa mga inosenteng tao. Minsan, may mga bagay na nangyayari na para sa ikabubuti ng lahat. Pero sino po ang pumapatay sa kanila? May mga bagay sa mundo na hindi natin maiintindihan, pero ang importante ay protektahan natin ang mga sarili natin at ang mga taong mahalaga sa atin. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Rosalinda. Nakatira siya sa sulok ng passenger area. Nakatutok ang mata sa paligid. Nakita niya na around midnight, tumayo si Aling Esperanza at si Joaquin. Hindi sila nagsalita, pero nakita niya na naglakad sila papunta sa ibabang parte ng barko. Sinundan niya sila, ingat na hindi marinig ang kanyang mga hakbang. Nakita niya na bumaba sila sa cargo hold, sa lugar kung saan nakatago ang mga natitirang nangungot. Sa dilim ng cargo hold, narinig niya ang mga boses. Ang boses ni Aling Esperanza, pero mas mababa, mas nakakatakot. At ang boses ni Joaquin, pero hindi na boses ng bata, mas matanda, mas malalim. Mga gago kayo, rinig niya mula sa isang lalaki. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Mga taong katulad ninyo ang dahilan kung bakit may mga inosenteng nagsusuffer, sagot ni Aling Esperanza. Pero ang boses niya ay hindi na normal. Mga taong nangungotong sa mga mahirap, mga taong gumagamit ng lakas para saktan ang mga walang laban. At doon, sa ilaw ng buwan na pumapasok sa bintana ng cargo hold, nakita ni Rosalinda ang tunay na anyo ni Aling Esperanza at ni Joaquin. Hindi na sila mukhang normal na tao. Mas matangkad si Aling Esperanza, ang kanyang mga braso ay naging mas mahaba, ang kanyang mga daliri ay naging mas matutup. Si Joaquin naman ay nagbago din ng hugis. Ang kanyang mga mata ay naging mas malaki, mas maitim, at ang kanyang mga ngipin ay naging mas aswang. Ang mga kwentong narinig niya noon mula sa kanyang lola, mga kwentong akala niya ay kathang-isip lang. Pero nandito sila sa harap niya, totoo, at pumapatay sa mga masasamang tao sa barko. Napatakip si Rosalinda sa kanyang bibig para hindi siya makaingat. Gusto niyang tumakbo, pero natatakot siyang marinig siya. Nanatili siyang nakatago sa likod ng mga cargo, nakikinig sa nangyayari. Narinig niya ang mga sigaw ng natitirang mga nangungotong, pero unti-unting naging tahimik. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita niya na bumalik na si Aling Esperanza at si Joaquin sa kanilang normal na anyo at nagsimulang umakyat pabalik sa itaas. Nanatili si Rosalinda sa kanyang pagtatago hanggang sa sigurado siyang wala na sila bago siya bumalik sa kanyang lugar sa passenger area. Pero hindi na siya nakatulog buong gabi. Nakatingin lang sa 2 taong akala niya ay kanyang mga kaibig. Kinabukasan, wala nang natitira sa grupo ng mga nangungot. Ang mga crew ng barko ay nagsabi na bumaba raw sila sa Negros Oriental, pero alam ni Rosalinda na hindi totoo. Pinatay sila ni Aling Esperanza at ni Joaquin at hindi niya alam kung dapat pa siyang matakot o maging thankful. Sa isang banda, ang mga lalaking iyon ay nangungotong sa mga inosenteng pasahero. Nakita niya kung paano nila ginagamit ang takot para makakuha ng pera at pagkain mula sa mga taong walang laban. Pero sa kabilang banda, pumapatay si Aling Esperanza at si Joaquin at hindi niya alam kung siya ay magiging susunod. Pero habang nag-iisip siya,
Naalala niya ang mga araw na nakasama niya sila. Ginabayan siya ni Aling Esperanza, binigyan ng pagkain si Joaquin. Naging mabuti sila sa kanya, protektahan nila siya. Baka ang kanilang ginagawa ay para sa ikabubuti ng lahat ng nasa barko. Sa ika-4 na araw ng biyahe, nang malapit na silang makarating sa Bohol, nakita ni Rosalinda ang isang pamilyar na mukha sa port. Si Don Miguel, kasama ang 2 security guard, naghihintay sa pier. Paano niya nalaman na nandito siya? Naalala niya na inalis niya ang SIM card sa phone, pero hindi niya naisip na baka may ibang paraan si Don Miguel para matrack siya. Aling Esperanza, bulong niya. Ang lalaking iyon sa pier, kilala ko siya. Siya ang dahilan kung bakit ako tumakbo mula sa Cebu. Tiningnan ni Aling Esperanza si Don Miguel. Ano ang ginawa niya sa iyo, Hiya? Hindi niya masabi ang lahat, pero nakwento niya ang mga pagkakaunti. Ang pananakit, ang pagbabanta sa kanyang pamilya, ang mga bagay na ginagawa ni Don Miguel na hindi niya kayang tanggapin. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Aling Esperanza. Ang mababaiting mata na nakasanayan niya ay naging mas seryoso, mas galit. Huwag kang mag-alala, Hiya, sabi ni Aling Esperanza. Hindi ka namin hahayaang makuha ng taong iyan. Nang makita ni Rosalinda si Don Miguel sa pier ng Bohol, para bang bumalik ang lahat ng takot na iniwan niya sa Cebu. Nakita niya kung paano nag-usap si Don Miguel sa mga port authority, nagpapakita ng mga papel, naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga pasahero ng Santa Rita. Paano niya ako nahanap? Tanong niya sa sarili niya. Pero biglang naalala niya ang wallet na dala niya. Sa loob nun ay may mga ID, mga card na may kanyang pangalan. Baka ginamit ni Don Miguel ang mga koneksyon niya sa gobyerno para matrack ang lahat ng mga ferry na may passenger na si Rosalinda Mendoza. Aling Esperanza, kailangan kong magtago, sabi niya. Pero nakita niya na hindi worried si Aling Esperanza. Sa halip, nakangiti pa ito. Pero ang ngiti na iyon ay hindi katulad ng mga ngiti na nakita niya noon. Hindi ka magtago, sabi ni Aling Esperanza. Haharapin natin ang lalaking ito. Pero mag-ingat ka at sumunod lang sa aming sasabihin. Hindi niya maintindihan kung bakit confident si Aling Esperanza, pero wala siyang choice. Nakita niya na nagsimula ng mag-disembark ang mga pasahero at hindi niya pwedeng manatili sa barko habang buhay. Sumama siya kay Aling Esperanza at kay Joaquin habang bumababa sila ng barko. Nakita niya na nakatingin si Don Miguel sa lahat ng mga babaeng bumababa. Hanap-hanap siya sa mga mukha. Nang makita siya ni Don Miguel, nakita niya ang relief sa mukha nito, pero nakita niya din ang galit. Lumapit si Don Miguel sa kanila, kasama ang 2 security guard na mukhang mga ex-military. Rosalinda, sabi ni Don Miguel, hindi pa man siya nakakalayo sa barko. Nag-aalala na ako sa iyo. Bakit ka biglang nawala? Hinahanap ka ng lahat sa bahay. Nakita ni Rosalinda na napapansin ng mga ibang pasahero ang confrontation na nangyayari. May mga tumigil para manood, pero walang nakikialam. Alam niya na wala siyang maasahan sa mga estranghero. Sir Miguel, sabi niya, sinusubukan na maging polite kahit na natatakot siya. Salamat po sa concern ninyo, pero okay naman po ako. Uwi lang po ako sa pamilya ko dito sa Bohol. Hindi ka pwedeng umuwi nang hindi nagpapaalam, sabi ni Don Miguel. Ang boses niya ay medyo mataas na. May mga responsibilidad ka sa bahay at hindi mo ba naalala ang mga problema ng pamilya mo? Yung mga utang? Kailangan mo ng tulong ko para masolusyonan yon. Nakita ni Rosalinda na lumapit si Aling Esperanza sa kanila. Excuse me po sir, sabi niya kay Don Miguel. Hindi ko po kayo kilala, pero nakita ko pong kausap ninyo si Rosalinda. Hindi po ba siya free na pumunta kung saan niya gusto? Tiningnan ni Don Miguel si Aling Esperanza mula ulo hanggang paa. Nakita niya na matandang babae lang, kaya hindi siya naging respeto sa pagsagot. Tita, hindi mo alam ang sitwasyon. Si Rosalinda ay empleyado ko at may mga obligasyon siya na hindi niya pwedeng iwanan. Ah, empleyado, sabi ni Aling Esperanza. Pero may kakaiba sa tono ng boses niya. Ibig sabihin po, binabayad ninyo siya para sa trabaho niya at kapag tapos na ang trabaho, free na siya. Tama po ba? Napansin ni Rosalinda na nagsimula ng mag-gather ang mga tao sa paligid nila. Ang mga Pilipino ay mahilig sa drama at nakita nila na may interesanteng nangyayari. Tita, wag ka nang makialam, sabi ni Don Miguel. Mas aggressive na ang tono niya. Personal matter ito. Rosalinda, sama ka na sa akin. May flight tayo pabalik sa Cebu mamaya. Hindi po ako sasama, sabi ni Rosalinda kahit na nanginginig ang boses niya. Resign na po ako. Hindi na po ako babalik sa trabaho. Nakita niya na naging red ang mukha ni Don Miguel. Resign? Hindi ka pwedeng mag-resign ng bigla. May contract ka, may mga responsibilidad. At saka, paano na ang pamilya mo? Ang mga problema nila? Anong problema ng pamilya niya? Tanong ni Aling Esperanza. Napatigil si Don Miguel.
Hindi niya masabi na nagkaka-threaten siya sa pamilya ni Rosalinda dahil maraming tao ang nakapaligid. Pero nakita ni Rosalinda na nag-signal siya sa dalawang security guard niya. "Rosalinda, sama ka na," sabi ng isa sa mga security guard, hinawakan ang braso niya. "Sir Miguel, magmamadali na tayo para hindi natin ma-miss ang flight." Pero bago pa niya ma-pull si Rosalinda, hinawakan ni Joaquin ang kamay ng security guard. Joaquin, na akala ng lahat ay isang normal na batang 12 anyos, pero alam ni Rosalinda na may iba siyang tunay na kalikasan. "Kuya," sabi ni Joaquin sa security guard, "ang boses niya ay medyo matanda sa kanyang edad. Hindi po maganda na pilitin ninyo si ate." Sabi niya, "Hindi po siya sasama." "Wag mo akong hawakan, batang gago," sabi ng security guard. Sinubukan na tanggalin ang kamay ni Joaquin, pero hindi niya mawala ang hawak ni Joaquin sa kanya. Nakita ni Rosalinda na naging mas malakas ang hawak ni Joaquin sa security guard. Napansin din niya na medyo naging mas malaki ang kamay ni Joaquin. Mas matutulis ang mga daliri. "Aray! Bitawan mo ako!" sigaw ng security guard, pero hindi pa rin niya mawala ang hawak ni Joaquin. Nagsimula nang mag-worry si Don Miguel. "Joaquin, tama na yan. Huwag mo nang hawakan ang kuya mo." Pero si Joaquin ay hindi nakikinig. Sa halip, mas lalong hinigpit ang hawak niya sa security guard. Nakita ni Rosalinda na nagsimula nang lumabas ang mga ugat sa braso ng security guard, parang dumudugo na sa loob. "Tama na!" sigaw ni Aling Esperanza kay Joaquin. "Bitawan mo na siya." Binitawan ni Joaquin ang security guard at nakita nila na may mga pasa na sa braso nito na hugis kamay. Hindi normal na lakas ang ginamit ni Joaquin. "Anong klaseng bata yan?" tanong ng isa sa mga nanunood. Nakita ni Don Miguel na nagiging disaster ang sitwasyon. Maraming tao na ang nanonood at hindi maganda para sa kanyang reputation na makita na pinipilit niya si Rosalinda. "Rosalinda," sabi niya, "mas mahinahon na ang boses. Sige na. Pero alam mo na ang mangyayari sa pamilya mo kung hindi ka babalik. Mag-isip ka muna." Umalis si Don Miguel kasama ang dalawang security guard niya. Pero bago siya umalis, nilingon niya si Aling Esperanza at si Joaquin. "Sino ba kayong dalawa? Bakit kayo nakikialam? Mga tao lang po kami na ayaw makakita ng mga inosenteng tao na pinapahirapan," sagot ni Aling Esperanza. Umalis si Don Miguel pero hindi siya umalis ng Bohol. Nakita ni Rosalinda na sumakay lang siya sa isang taxi pero hindi pumunta sa airport. May plano pa siyang iba. "Salamat po sa inyo," sabi ni Rosalinda kay Aling Esperanza at kay Joaquin nang wala na ang mga tao. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi ninyo ako tinulungan." "Wala yon, hiha," sabi ni Aling Esperanza. "Pero hindi pa tapos ang problema mo. Nakita mo naman na hindi sumuko yung lalaking yon. May gagawin pa siya." Totoo ang sinabi ni Aling Esperanza. Kinabukasan, habang nasa bahay ni Rosalinda sa Bohol, kasama ang kanyang mga magulang, may dumating na mga taong naghahanap sa kanyang pamilya. "Nanay, sino po yung mga taong naghahanap sa atin?" tanong ni Rosalinda sa kanyang ina. Sabi nila, "May utang daw tayo." "Pero hindi naman tayo may utang sa kanino man. Nagtaka nga ako eh." Alam ni Rosalinda na si Don Miguel ang may pakana noon. Ginagamit niya ang mga fake na utang para ma-pressure ang pamilya niya na bumalik siya sa Cebu. Pero hindi pa doon natatapos ang problema. Kinagabihan, may mga taong nag-try na mag-break-in sa bahay. Hindi sila successful, pero napatunayan na seryoso si Don Miguel sa pagbabalik sa kanya ni Rosalinda. "Anak," sabi ng tatay niya, "baka mas mabuting bumalik ka muna sa Cebu. Ayokong may mangyaring masama sa pamilya natin dahil sa problema mo." Pero hindi sumama si Rosalinda. Sa halip, naghanap siya ng paraan para makipag-contact kay Aling Esperanza at kay Joaquin. Alam niya na sila lang ang makakatulong sa kanya. Nakita niya silang dalawa sa public market ng Tagbilaran, naghahanap ng pagkain. Lumapit siya sa kanila. "Aling Esperanza, kailangan ko ng tulong ninyo," sabi niya. "Ano na namang ginawa ng lalaking yon?" tanong ni Aling Esperanza. Nakwento ni Rosalinda ang lahat. Ang mga taong naghahanap sa kanyang pamilya, ang attempt na mag-break-in sa kanilang bahay, ang mga banta na naririnig niya mula sa mga kapitbahay. Nakita niya na naging seryoso ang mukha ni Aling Esperanza. Hiha, ang lalaking yan ay hindi susuko. Makikita niya na gagarapal talaga siya para makuha kanya. "Ano po ang gagawin namin?" "May plano ako," sabi ni Aling Esperanza. "Pero kailangan mo munang umalis dito sa Bohol. Hindi safe para sa pamilya mo na nandito ka." "Saan po ako pupunta?" "Sa Palawan. Doon kami pupunta ni Joaquin. May mga kakilala kami doon na makakatulong sa at. Pero bago tayo umalis, kailangan nating harapin si Don Miguel. Kailangan nating tapusin ang problema mo para hindi na niya balikan ang pamilya mo." Hindi niya maintindihan
kung paano nila haharapin si Don Miguel. 2 babae lang sila at isang bata, habang si Don Miguel ay may mga security guard at koneksyon sa mga autoridad. Paano po natin siya haharapin? Ngumiti si Aling Esperanza. Ang ngiti na nakita na niya noon sa ferry. May mga paraan kami, hiha, pero kailangan mo naming trust kami. Kahit na makakita ka ng mga bagay na hindi mo maintindihan. Naalala ni Rosalinda ang nakita niya sa ferry. Ang tunay na anyo ni Aling Esperanza at ni Joaquin. Ang mga nangyari sa mga nangongotong. Alam niya na aswang sila, pero nakita din niya na ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para protektahan ang mga inosenteng tao. Okay po, sabi niya. Ano po ang plano ninyo? Una, kailangan nating malaman kung nasaan si Don Miguel at kung ano ang plano niya. Pangalawa, kailangan nating gumawa ng paraan para hindi na niya balikan ang pamilya mo. At pangatlo, kailangan nating protektahan ka habang ginagawa namin yun lahat. Nagtungo sila sa mga hotel sa Tagbilaran. Naghanap kung saan nakastay si Don Miguel. Hindi hirap na makita siya. Mayaman na foreigner na kasama ang 2 security guard. Madaling ma-identify. Nakita nila na nakastay si Don Miguel sa Bohol Beach Club, isa sa pinakamahalagang hotel sa isla. Nakita rin nila na regular siyang nagmi-meeting sa lobby ng hotel. Nakikipag-usap sa mga taong mukhang local fixers. Nag-hire siya ng mga local na tao para hanapin ka, sabi ni Aling Esperanza. Binabayad niya yung mga taong alam ang buong isla para hanapin ka. Nakita din nila na hindi lang ang pamilya ni Rosalinda ang target ni Don Miguel. May mga taong nagpunta sa mga kaibigan niya, sa mga dating classmate niya, sa lahat ng pwedeng kaugnayan niya sa Bohol. Grabe naman siya, sabi ni Rosalinda. Ginagamit niya lahat ng pera niya para makuha ako. Hindi lang pera ang ginagamit niya, sabi ni Joaquin. Nakita mo ba yung mga taong nakausap niya? Hindi sila ordinary na fixers. May mga guns sila, mga taong sanay sa violence. Totoo ang sinabi ni Joaquin. Nakita ni Rosalinda na ang mga taong kinausap ni Don Miguel ay may mga bulge sa kanilang mga damit na nagpapakita na may dala silang mga armas. Ang plano ko, sabi ni Aling Esperanza, ay kausapin si Don Miguel ng direkta, pero hindi sa hotel. Kailangan nating makuha siya sa lugar na hindi niya controlled, na hindi niya pwedeng gamitin ang mga tauhan niya. Paano po natin siya makukuha sa hotel? May paraan, sabi ni Aling Esperanza. Pero kailangan mo munang pumunta sa bahay ninyo at mag-pack ng mga gamit mo. Sabihin mo sa pamilya mo na may mga kaibigan ka na tutulong sa iyo at na hindi nila dapat mag-worry. Bumalik si Rosalinda sa kanilang bahay at nag-pack ng mga essential na gamit. Nakita niya na takot pa rin ang kanyang mga magulang, pero sinabi niya sa kanila na may mga kaibigan siyang tutulong. Mag-ingat ka, anak, sabi ng kanyang ina. Hindi ko alam kung sino yung mga kaibigan mo, pero sana nga ay matulungan kanila. Ma, kapag may mga taong maghahanap sa akin dito, sabihin ninyo na umalis na ako ng Bohol, na bumalik na ako sa Manila para hindi na kayo abalahin. Kinabukasan, nagtungo sila sa Chocolate Hills, isa sa mga tourist destination ng Bohol. Alam ni Aling Esperanza na dadaan doon si Don Miguel dahil nakita nila sa itinerary niya na may tour siya ng mga sikat na lugar sa isla. Bakit po natin siya haharangin dito sa Chocolate Hills? Tanong ni Rosalinda. Kasi dito, walang masyadong tao sa gabi at malayo sa mga hotel. Sa mga lugar na may mga security camera. Dito natin siya pwedeng kausapin ng walang abala. Naghintay sila hanggang gabi. Nakita nila na dumating ang van ni Don Miguel kasama ang 2 security guard at ang driver. Bumaba sila para mag-picture sa mga bundok, pero nakita din nila na may mga taong nakatago sa paligid. Mga hired na tao ni Don Miguel na nagbabantay. May mga bantay siya, sabi ni Rosalinda. Oo, sabi ni Aling Esperanza. Pero hindi problema yon. Nakita ni Rosalinda na nagsimula ng magbago ang anyo ni Aling Esperanza at ni Joaquin. Hindi pa fully aswang, pero nakita niya na naging mas malakas sila, mas alert, mas dangerous. Lumapit sila kay Don Miguel habang nagpipicture ito sa isang malaking bundok. Don Miguel, tawag ni Aling Esperanza. Napalingon si Don Miguel. Nakita niya si Aling Esperanza, si Joaquin at si Rosalinda. Ah, kayo pala, sabi niya. Rosalinda, akala ko ba hindi ka babalik sa akin? Bakit nandito ka? Hindi po ako babalik sa inyo, sabi ni Rosalinda. Nandito po ako para sabihin huwag ninyo nang abalahin ang pamilya ko. Tumawa si Don Miguel. Abalain? Hindi kita inaabala. Naghahanap lang ako sa iyo dahil may mga responsibilidad ka na hindi mo tinutupad. Anong responsibilidad? Tanong ni Aling Esperanza. Trabaho niya sa bahay ko. May contract siya. May mga obligasyon. Alam mo ba, sabi ni Aling Esperanza, na ang trabaho ay para sa sahod lang. Na kapag ayaw na ng employee,
pwede siyang umalis. Hindi mo maintindihan ang sitwasyon, sabi ni Don Miguel. Maraming komplikadong bagay ang involved dito. Nakita ni Rosalinda na nagsignal si Don Miguel sa mga bantay niya. Nagsimula nang lumapit ang mga tauhan niya mula sa mga nakatagong lugar. Rosalinda, sabi ni Don Miguel, last chance mo ito. Bumalik ka sa akin o may mangyayaring hindi maganda sa lahat ng tao dito. Pero bago pa siya nakasagot si Rosalinda, nakita niya na nagsimula ng fully magbago ang anyo ni Aling Esperanza at ni Joaquin. Ang gabi sa Chocolate Hills ay magiging hindi malilimutan ni Rosalinda at ang lahat ng makakakita sa nangyayari. Sa gitna ng Chocolate Hills, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Rosalinda ang tunay na kapangyarihan ni na Aling Esperanza at Joaquin. Ang mga bundok na chocolate-colored sa umaga ay naging mga nakatatakot na shadow sa gabi. At sa lugar na iyon, mangyayari ang confrontation na magbabago sa lahat. Nang makita ni Don Miguel na nagsimula nang magbago ang anyo ni na Aling Esperanza at Joaquin, una niyang naisip ay hallucination lang iyon. Siguro dahil sa stress o sa pagod mula sa paghahanap kay Rosalinda. Pero nang makita niya na lumalaki ang mga braso ni Aling Esperanza, na naging mas matatag ang katawan ni Joaquin, na nagbago ang hugis ng kanilang mga mukha, na-realize niya na hindi normal ang mga taong nasa harap niya. Ano kayong mga hayop kayo? Sigaw ni Don Miguel. Napaatras siya papalapit sa van niya. Hindi kami hayop, sagot ni Aling Esperanza. Ang boses niya ay naging mas malalim, mas nakakatakot. Kami ay mga taong nalaman kung paano protektahan ang mga walang laban sa mga taong katulad. Nakita ni Rosalinda na ang mga bantay ni Don Miguel ay nagsimula ng lumapit mula sa kanilang mga hiding. 5 silang lalaki, lahat ay armed, lahat ay handang gumamit ng violence para protektahan ang kanilang boss. Boss, ano yang mga yan? Tanong ng isa sa mga bantay. Nakatutok ang baril kay Aling Esperanza. Mga aswang, bulong ni Don Miguel. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mga aswang sila. Natawa si Joaquin. Pero ang tawa niya ay hindi na tawa ng bata. Mas matanda, mas nakakatakot. Tama ka, Tito. Aswang nga kami. Pero hindi kami kumakain ng mga inosenteng tao. Kumakain kami ng mga taong katulad mo. Mga abusador. Mga taong gumagamit ng kapangyarihan para saktan ang mga mahihina. Putang ina! Sigaw ng isa sa mga bantay. Binaril si Joaquin sa dibdib. Napapikit si Rosalinda. Akala niya namatay na si Joaquin. Pero nang buksan niya ang mata, nakita niya na nakatayo pa rin si Joaquin. Walang dugo, walang sugat. Ang bala ay para bang tumama sa metal, tumalon lang pabalik. Hindi kayo pwedeng makapatay sa amin gamit ang mga baril ninyo, sabi ni Aling Esperanza. Kami ay hindi ordinary na nilalang na pwede ninyong takutin. Biglang naging takot ang mga bantay ni Don Miguel. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Mga sanay sila sa ordinary na tao, sa mga kriminal na katulad rin nila. Pero hindi sila sanay sa mga supernatural na nilalang. Rosalinda, tawag ni Don Miguel. Halika dito sa akin. Hindi mo dapat kasama ang mga monsters na yan. Pero hindi lumapit si Rosalinda kay Don Miguel. Sa halip, mas lumapit siya kay Aling Esperanza at kay Joaquin. Hindi po sila monster, sabi ni Rosalinda. Mas monster po kayo dahil ginagamit ninyo ang kapangyarihan ninyo para saktan ang mga taong walang laban. Nagalit si Don Miguel sa sinabi ni Rosalinda. Mga monster? Ako? Binigay ko sa iyo ang trabaho? Binigay ko sa iyo ang sahod? Binigay ko sa iyo ang pagkain at tirahan? At ako pa ang monster? Oo po, sabi ni Rosalinda. Ngayon mas confident na sa kanyang boses. Monster po kayo dahil ginawa ninyo akong prisoner sa sarili ninyong bahay. Monster po kayo dahil ginagamit ninyo ang takot para kontrolin ako. Monster po kayo dahil binabalaan ninyo ako na may mangyayaring masama sa pamilya ko kung hindi ako susunod sa inyo. Nakita ni Rosalinda na naging mas galit si Don Miguel. Hindi niya expected na magkakaroon ng lakas ng loob si Rosalinda para sumagot sa kanya ng ganoon. Sige, sabi ni Don Miguel sa mga bantay. Patayin ninyo lahat ng mga yan. Sabihin natin na naging self-defense dahil nag-attack sila sa atin. Nagsimula nang mag-ready ang mga bantay. Pero bago pa nila matrigger ang mga baril nila, kumilos na si Aling Esperanza at si Joaquin. Nakita ni Rosalinda na biglang nawala si Aling Esperanza sa kanyang posisyon at ang susunod na nakita niya ay nakatayo na si Aling Esperanza sa harap ng isa sa mga bantay. Hinawakan niya ang baril ng lalaki at pinali iyon na parang stick lang. Si Joaquin naman ay tumalon mula sa kanyang posisyon papunta sa isa pang banta. Ang talon niya ay umabot ng halos 20 feet. Imposible para sa normal na tao. Nang tumapak siya sa tabi ng bantay, hinawakan niya ang braso ng lalaki at pinaikot iyon hanggang sa narinig nila ang tunog ng buto na nadurog. Ang tatlong natitirang bantay ay nagpanik.
Hindi nila alam kung paano lalaban sa mga nilalang na hindi ordinary. Sinubukan nilang tumakbo, pero mas mabilis pa si Aling Esperanza at si Joaquin kaysa sa kanila. Sa loob lang ng ilang minuto, lahat ng mga bantay ni Don Miguel ay nahimatay na sa lupa. Hindi namatay, pero seriously injured at hindi na pwedeng makipaglaban. Nakatayo na lang si Don Miguel sa gitna ng Chocolate Hills, kasama lang ang driver niya na nakatago sa loob ng van, at si Rosalinda na kasama ang dalawang aswang. Ngayon, sabi ni Aling Esperanza kay Don Miguel, usapan tayo. Umupo si Don Miguel sa isang bato. Nakita ni Rosalinda na nanginginig ang mga kamay niya. Hindi dahil sa lamig, pero dahil sa takot. Ano? Ano ang gusto ninyo? Tanong ni Don Miguel. Gusto namin, sabi ni Joaquin, na tigilan mo na si Rosalinda. Tigilan mo na ang pamilya niya. Tigilan mo na ang lahat ng ginagawa mo para kontrolin siya. Pero may contract siya sa akin. May mga obligasyon. Walang contract na pwedeng mag-prison sa isang tao, sabi ni Aling Esperanza. Walang trabaho na pwedeng maging dahilan para asahan mo ang katawan ng empleyado mo. Walang sahod na pwedeng bayad para sa dignidad ng isang tao. Nakita ni Rosalinda na naiintindihan ni Don Miguel ang sinasabi ni Aling Esperanza. Pero makita din niya na hindi pa rin tanggap ni Don Miguel na mali ang ginagawa niya. Hindi ninyo naiintindihan, sabi ni Don Miguel. Mahal ko si Rosalinda. Hindi ko siya ginagamit. Gusto ko lang siyang protektahan. Protektahan? Tanong ni Joaquin. Protektahan mo siya sa pamamagitan ng pagbabanta sa pamilya niya. Protektahan mo siya sa pamamagitan ng pag-hire ng mga armed na tao para hanapin siya. Kailangan ko nang gawin yon para hindi siya makakuha ng mga masasamang tao, sabi ni Don Miguel. Maraming lalaking makaka-abuse sa kanya kung hindi siya nasa protection ko. Napakunot ang noo ni Rosalinda. Hindi niya magets ang logic ni Don Miguel. Sir Miguel, hindi ninyo ako protektahan. Kayo mismo ang nang-a-abuse sa akin. Hindi! Hindi kita ina-abuse. Minamahal lang kita. Yun na nga po ang hindi ninyo naiintindihan, sabi ni Rosalinda. Hindi po iyon pagmamahal. Pagmamahal po ay kapag inirerespeto ninyo ang desisyon ko. Pagmamahal po ay kapag hindi ninyo ako pinipilit na gawin ang mga bagay na pagmamahal po ay kapag binibigyan ninyo ako ng freedom na pumili kung ano ang gusto ko sa buhay ko. Nakita ni Rosalinda na medyo naguguluhan si Don Miguel sa sinabi niya. Para bang hindi niya naisip noon na pwedeng mali ang concept niya ng pagmamahal. Pero kung hindi kita bantayan, baka may makakuha sa iyo na ibang lalaki. Baka ma-hurt ka. Baka ma-take advantage ka. Sir Miguel, sabi ni Rosalinda, mas na-hurt po ako sa ginawa ninyo kaysa sa kahit anong pwedeng gawin ng ibang tao sa akin. Mas na-take advantage ako ninyo kaysa sa kahit sino. Nakita niya na nagsimula nang mag-sink in kay Don Miguel ang sinabi. Para bang unang beses na na-realize niya na mali ang ginawa niya. Pero paano na kayo? Paano ninyo susuportahan ang pamilya ninyo kung walang trabaho? Maghahanap po ako ng ibang trabaho, sabi ni Rosalinda. May mga employer na hindi nang a-abuse sa mga empleyado nila. May mga taong pwedeng maging boss na hindi nag-feel entitled sa personal na buhay ng mga taong nagtatrabaho sa kanila. Tumango si Aling Esperanza. Don Miguel, may pagkakataon ka pa na ayusin ang buhay mo. May pagkakataon ka pa na maging better na tao. Pero yun ay kung matutuhan mo na respetuhin ang mga tao, lalo na ang mga babaeng nagtatrabaho sa iyo. Anong gagawin ko? Tanong ni Don Miguel. Una, sabi ni Joaquin, huwag mo nang hanapin si Rosalinda. Huwag mo nang abalahin ang pamilya niya. Huwag mo nang i-hire ang mga tao para bantayan siya. Pangalawa, sabi ni Aling Esperanza, tigilan mo na ang ginagawa mo sa ibang mga empleyado mo. Alam namin na hindi lang si Rosalinda ang inabuse mo. May mga ibang babae rin sa bahay mo na ginagawa mo ring victims. Napakunot ang noo ni Rosalinda. Hindi niya alam na may ibang victims si Don Miguel. Pangatlo, sabi ni Joaquin, magbago ka. Matuto kang maging respeto sa mga tao. Matuto kang hindi gumamit ng power mo para saktan ang mga mas mahina sa iyo. Tumango si Don Miguel, pero nakita ni Rosalinda na hindi pa rin siya fully convinced. Parang sumusunod lang siya dahil natatakot kay Aling Esperanza at kay Joaquin. At kung hindi ka susumo sa mga sinabi namin, sabi ni Aling Esperanza, babalikan ka namin. At sa susunod na pagkakataon, hindi na kami magiging kasing nice sa iyo. Nakita ni Rosalinda na naging mas takot si Don Miguel sa last warning ni Aling Esperanza. Sige, hindi ko nahahanapin si Rosalinda. Hindi ko na aabalahin ang pamilya niya. At ang ibang mga empleyado mo? Hindi ko na rin sila aabalahin. Tumayo si Aling Esperanza at lumapit kay Don Miguel. Hinawakan niya ang mukha ni Don Miguel at tiningnan niya ng diretso sa mata. Alamin mo, sabi ni Aling Esperanza,
na nakikita namin ang lahat ng ginagawa mo. Nakikita namin kung sino ang sinasagatan mo, kung sino ang pinapahirapan. Hindi ka pwedeng magtago sa amin dahil alam namin ang amoy ng takot. Alam namin ang amoy ng luha ng mga taong ina-abuse mo. Binitawan ni Aling Esperanza si Don Miguel at nakita ni Rosalinda na medyo nahilo si Don Miguel para bang may nangyari sa kanya habang hawak siya ni Aling Esperanza. Ano? Anong ginawa mo sa akin? Tanong ni Don Miguel. Wala, sabi ni Aling Esperanza. Pero ngayon, kapag may ginawa ka ulit na masama sa sinumang babae, mararamdaman mo ang lahat ng sakit na ginawa mo sa kanila. Mararamdaman mo ang takot na naramdaman nila, ang helplessness na naramdaman nila. Hindi na intindihan ni Rosalinda kung ano ang ginawa ni Aling Esperanza, pero nakita niya na naging mas takot si Don Miguel. Umalis ka na, sabi ni Joaquin. Bumalik ka sa Cebu at huwag mo nang balikan ang Bohol. Tumakbo si Don Miguel papunta sa van niya. Nakita ni Rosalinda na nagmamadali siyang pumasok sa loob at sinabi sa driver na mag-drive paalis. Pero bago pa nila makaalis, lumapit si Rosalinda sa van. Sir Miguel, tawag niya. Bumaba ng bintana si Don Miguel. Ano pa? Sana po matuto kayo. Sana po makita ninyo na may mga taong pwede kayong mahalin na hindi ninyo kailangan kontrolin. Sana po ma-realize ninyo na ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit. Nakita ni Rosalinda na may luha sa mata ni Don Miguel. Para bang unang beses na na-realize niya ang ginawa niya. Rosalinda, pasensya na. Hindi ko na-realize na okay lang po, sabi ni Rosalinda. Ang importante ngayon ay matuto kayo at hindi na ninyo ulitin sa ibang tao. Umalis na ang van ni Don Miguel at natira si Rosalinda kasama si Aling Esperanza at si Joaquin sa gitna ng Chocolate Hills. Tapos na ba? Tanong ni Rosalinda. Hindi pa, sabi ni Aling Esperanza. May isa pang problema. Ano po? Ang mga bantay niya, sabi ni Joaquin. Tiningnan ang mga lalaking nakahiga pa rin sa lupa. Hindi namin sila pwedeng iwanan na lang dito. Baka mamatay sila sa lamig o baka may mga hayop na makakain sa kanila. Tiningnan ni Rosalinda ang mga bantay. Nakatulala sila, hindi fully conscious, pero buhay pa. Ano po ang gagawin natin sa kanila? Dadalhin natin sila sa hospital, sabi ni Aling Esperanza. Pero una, kailangan nating make sure na hindi nila maaalala ang nangyari ngayong gabi. Lumapit si Aling Esperanza sa bawat isa sa mga banta at hinawakan ang kanilang mga noo. Nakita ni Rosalinda na may ginawa si Aling Esperanza pero hindi niya alam kung ano. Anong ginawa ninyo po? Binura namin ang memory nila tungkol sa nangyari ngayong gabi, sabi ni Joaquin. Aalalahanin nila na nag-fight sila sa mga ibang tao, pero hindi nila aalalahanin na nakita nila kami na naging aswang. Bakit po? Dahil, sabi ni Aling Esperanza, hindi pa handa ang mundo na malaman na totoo ang mga aswang. Maraming tao ang matatakot, maraming tao ang magpanik. Mas mabuti na secret na lang muna. Tinawagan nila ang ambulance at ang mga pulis at sinabi nila na nakita nila ang mga lalaking iyon na nag-aaway sa iba. Hindi nila sinabi ang totoo tungkol sa nangyari. Habang naghihintay sila sa ambulance, umupo si Rosalinda sa isang bato at nag-isip tungkol sa lahat ng nangyari. Salamat po sa inyo, sabi niya kay Aling Esperanza. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akong hindi ninyo ako. Walang anuman hiya, sabi ni Aling Esperanza. Pero alam mo ba kung bakit namin kayo tinulungan? Dahil po mabait kayo? Hindi lang dahil mabait kami, sabi ni Joaquin. Dahil nakita namin sa iyo ang isang bagay na hindi namin masyadong nakikita sa mga tao. Ano po yun? Pagpapatawad, sabi ni Aling Esperanza. Nakita namin kanina na kahit nagalit ka kay Don Miguel, kahit na nasaktan ka niya, nag-concern ka pa rin sa kanya. Sinabi mo pa sa kanya na sana matuto siya. Hindi ka naging vengeful, hindi ka nang hihingi ng revenge. Totoo ang sinabi ni Aling Esperanza. Habang nangyayari ang confrontation, hindi naisip ni Rosalinda na gusto niyang matatakot si Don Miguel. Gusto niya lang na matuto ito at hindi na ulitin sa iba ang ginawa sa kanya. Alam mo ba, sabi ni Joaquin, na mas madali para sa amin na patayin na lang si Don Miguel? Mas madali para sa amin na gawing takot siya ng husto para hindi na niya ulitin ang ginawa niya. Bakit po hindi ninyo ginawa yon? Dahil nakita namin na hindi yun ang gusto mo, sabi ni Aling Esperanza. Nakita namin na gusto mo siyang maging better na tao, hindi gusto mo siyang masaktan. Na-realize ni Rosalinda na tama ang sinabi ni Aling Esperanza. Hindi talaga niya gusto na masaktahan si Don Miguel. Gusto niya lang na matuto ito at maging respetuo sa mga tao. Kaya naman, sabi ni Joaquin, binigyan namin siya ng second chance. Pero dahil sa ginawa ni Aling Esperanza sa kanya, kung mag-abuse pa siya sa mga tao, mararamdaman niya ang lahat ng sakit na ginawa niya sa kanila. Mababago po kaya siya? Tanong ni Rosalinda.
Hindi namin alam, sabi ni Aling Esperanza. Pero binigay na namin sa kanya ang opportunity na magbago. Kung hindi siya magbago, hindi na namin kasalanan yon. Nang dumating ang ambulance at ang mga pulis, nag-give ng statement si Rosalinda tungkol sa nakita niya. Sinabi niya na nakita niya ang mga lalaking kaaway at nang makita nila siyang may witness, tinakbuhan nila siya kaya tumakbo siya. Nakita niya na nabugbog ang mga lalaki pero hindi niya nakita kung sino ang gumawa. Pinaniwala ng mga pulis ang kwento niya lalo na nang makita nila na babae lang siya at imposible na siya ang nakabugbog sa mga matatagang lalaki. Matapos ang lahat ng paperwork, umuwi na si Rosalinda sa bahay ng kanyang pamilya kasama si Aling Esperanza at si Joaquin. Hiha, sabi ng nanay niya, anong nangyari? Narinig namin sa balita na may mga lalaking nabugbog sa Chocolate Hills. Nakita lang po namin sabi ni Rosalinda. Okay naman po kami. Natulog si Rosalinda ng mahimbing ang gabing iyon. Ang unang gabi na nakatulog siya nang hindi natatakot simula nang umalis siya sa Cebu. Pero kinabukasan, may dumating na balita na magbabago sa lahat ng kanilang plano. Ang balitang dumating kinabukasan ay hindi inaasahan ni Rosalinda. Nang gumising siya sa umaga, nakita niya na may panic sa mukha ng kanyang mga magulang. Anak, sabi ng tatay niya, may mga pulis na naghahanap sa iyo. Bakit po? Tanong ni Rosalinda. Kahit na may hinala na siya kung ano ang sabi nila, involved ka daw sa isang incident sa Chocolate Hills. May mga taong na ospital at kailangan daw nilang makausap ka ulit. Nalaman ni Rosalinda na hindi lang simple na statement ang kailangan ng may complaint na na-file laban sa kanya si Don Miguel. Sinabi niya sa mga autoridad na kinidnap siya ni Rosalinda kasama ang mga kumpare niya at na-torture sila sa Chocolate Hills. Pero hindi naman totoo yun, sabi ng nanay. Kasama mo lang naman si Aling Esperanza at si Joaquin kagabi. Totoo. Pero hindi niya masasabi sa kanyang mga magulang ang buong kwento. Hindi niya masasabi na nakita niya si Aling Esperanza at si Joaquin na naging aswang o na nakipag-confrontation sila kay Don Miguel. Dumating ang mga pulis sa bahay nila at dinala si Rosalinda sa station para sa questioning. Pero bago siya umalis, nakausap niya sina Aling Esperanza at Joaquin. Ano po ang gagawin natin? Tanong niya sa kanila. Huwag kang mag-worry, sabi ni Aling Esperanza. Hindi ka nila mapaparusahan dahil walang evidence na ginawa mo ang mga aligasyon ni Don Miguel. Pero po, paano kung may witness siya? Paano kung may nakakita sa amin kagabi? Walang nakakita, sabi ni Joaquin. Siniguro namin yon. At ang mga bantay niya, hindi nila maalala ang nangyari dahil binura na namin ang memory nila. Sa police station, nakita ni Rosalinda si Don Miguel kasama ang kanyang abogado. Hindi siya tumingin kay Rosalinda nang magsalita siya sa mga pulis. Officer, sabi ni Don Miguel, kinidnap ako ng babaeng yan kasama ang mga kumpare niya. Dinala nila ako sa Chocolate Hills at tinorture. Nakita ninyo naman ang nangyari sa mga kasama ko. Tiningnan ng mga pulis si Rosalinda. Miss Mendoza, ano ang sagot ninyo sa aligasyon ni Mr. Rodriguez? Hindi po totoo, sabi ni Rosalinda. Hindi ko po siya kinidnap. Wala po akong kasamang mga kumpare na nag-torture sa kanya. Sino ang kasama mo kagabi? Tanong ng pulis. Si Aling Esperanza po at ang apo niya na si Joaquin. Matandang babae po at batang lalaki. Hindi po sila capable na mag-torture ng mga tao. Tumingin ang mga pulis kay Don Miguel. Mr. Rodriguez, sinasabi ninyo na na-torture kayo ng matandang babae at ng bata? Nakita ni Rosalinda na medyo nahirapan si Don Miguel sa tanong. Alam niya na hindi kapani-paniwala ang kwento niya na na-torture siya ng matandang babae at ng 2 anyos na bata. Officer, sabi ng abogado ni Don Miguel, posible na may ibang mga tao na involved. Posible na ginawa ni Miss Mendoza ang kidnapping, pero may ibang tao na nag-torture sa client ko. May mga witness ba kayo? Tanong ng pulis. Ang mga kasama ko, sabi ni Don Miguel. Ang mga security guard ko, sila ang nakakakita sa nangyari. Pero nang dinala ng mga pulis, ang mga security guard para sa questioning, nakita nila na confusing ang mga statement. Ang mga guard ay hindi consistent sa kanilang mga kwento. Minsan sinasabi nila na nakakita sila ng mga taong nag-attack sa kanila. Minsan sinasabi nila na hindi nila maalala kung ano ang nangyari. Mr. Rodriguez, sabi ng Chief of Police, inconsistent ang mga statement ng mga witness ninyo. At yung alegasyon ninyo na na-torture kayo ng matandang babae at ng bata, medyo hindi believable. Officer, alam ko na parang hindi ka panipaniwala, pero, Sir, sabi ng abogado ni Don Miguel, tigil na muna natin ito. Hindi clear ang case at baka mas mapahiya lang tayo. Nakita ni Rosalinda na naging frustrated si Don Miguel. Gusto niya talagang makaganti kay Rosalinda pero walang solid na evidence para ma-prosecute siya. Miss Mendoza, sabi ng Chief of Police, pwede ka na umuwi pero huwag muna kang aalis ng Bohol hanggang hindi pa tapos
ang investigation. Umuwi si Rosalinda sa kanyang pamilya pero nag-worry siya na baka may ibang paraan si Don Miguel para makaganti sa kanya. Kinagabihan, nakausap niya ulit sina Aling Esperanza at Joaquin. Hindi pa po tapos ang problema, sabi niya sa kanila. Nakita ko po sa mata ni Don Miguel na hindi pa siya susuko. Oo, sabi ni Aling Esperanza. Ramdam namin din yun. May gagawin pa siya. Ano po kaya? Hindi namin alam, sabi ni Joaquin. Pero kailangan nating maghanda. Totoo ang hinala nila. Kinabukasan, may dumating na mga tao sa bahay ng pamilya ni Rosalinda. Hindi mga pulis, pero mga taong mukhang hired goons. Nasaan si Rosalinda Mendoza? Tanong ng isa sa mga lalaki. Sino po kayo? Tanong ng tatay ni Rosalinda. Mga tao lang na may business kay Rosalinda. Kailangan namin siyang makausap. Nakita ng tatay ni Rosalinda na may mga baril ang mga lalaki sa kanilang mga belt. Hindi siya comfortable na makausap nila ang anak niya. Wala siya dito, sabi ng tatay niya. Huwag mo kaming lokohin, matanda, sabi ng isa sa mga lalaki. Alam namin na nandito siya. Nakita namin siyang pumasok kagabi. Sa ganong moment, biglang dumating si Aling Esperanza at si Joaquin sa tapat ng bahay. May problema ba? Tanong ni Aling Esperanza sa mga lalaki. Wala tita, personal lang naming business ito. Personal, sabi ni Joaquin. Pero bakit kayo may mga barel kung personal lang ang business ninyo? Napatigil ang mga lalaki. Hindi nila expected na may mag-notice sa mga baril nila. Bata, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, sabi ng leader ng group. Naintindihan ko, sabi ni Joaquin. Mga hired na tao kayo ni Don Miguel para gumawa ng trouble kay Rosalinda. Napakunot ang noo ng mga lalaki. Paano nalaman ni Joaquin na si Don Miguel ang nag-hire sa kanila? Hindi mo alam ang pinasasabi mo, bata. Alam ko, sabi ni Joaquin. At alam ko rin na hindi ninyo pwedeng gawin ang mga balak ninyo. Natawa ang mga lalaki. 5 sila, mga matatag na lalaki na may mga armas. At 3 tao lang ang nasa harap nila. Matandang babae, bata, at matandang lalaki. Tita, sabi ng leader, umalis na kayo dito para hindi kayo madamay sa mga mangyayari. Hindi kami aalis, sabi ni Aling Esperanza. Kami ang magpoprotect kay Rosalinda. Kayo? Mas lalong natawa ang mga lalaki. Ano naman ang magagawa ninyo sa amin? Pero hindi na sumagot si Aling Esperanza. Sa halip, biglang naging seryoso ang mukha niya. Joaquin, sabi niya sa apo niya, kailangan nating protektahan ang pamilya ni Rosalinda. Tumango si Joaquin. Tita, gawin na natin? Gawin. At sa harap ng bahay ng pamilya ni Rosalinda, sa tanghaling tapat, nangyari ulit ang transformasyon na nakita ni Rosalinda sa Chocolate Hills. Nakita ng mga hired goons na nagsimula nang magbago ang anyo ni na Aling Esperanza at Joaquin. Unang napansin nila na naging mas matangkad si Aling Esperanza, na naging mas malaki ang katawan ni Joaquin. Ano? Ano yang mga yan? Tanong ng isa sa mga lalaki. Pero hindi na nakasagot ang mga kasama niya dahil biglang kumilos na si Joaquin. Tumalon siya mula sa kanyang posisyon papunta sa pinakamalapit na lalaki at hinawakan ang baril nito. Binali niya ang baril na parang stick lang. Si Aling Esperanza naman ay lumapit sa leader ng group. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki at tiningnan ng diretsyo sa mata. Makakakita kayo ng mga bagay na hindi ninyo maintindihan, sabi ni Aling Esperanza. Pero aalalahanin ninyo na hindi kayo pwedeng makipaglaban sa amin. Nakita ng leader na naging mas malaki ang mga mata ni Aling Esperanza, na naging mas matutulis ang mga ngipin niya. Nakita din niya na naging mas mahaba ang mga daliri ni Aling Esperanza, na naging mas matatag ang mga braso niya. Aswang, bulong ng mga aswang kayo. Tama, sabi ni Joaquin, na naging matanda na ang boses. Kahit bata pa rin, aswang kami. At hindi ninyo pwedeng saktan ang mga taong pinoprotektahan namin. Nagsimula nang magpanik ang mga hired goons. Sinubukan nilang gumamit ng mga baril nila. Pero mas mabilis si Aling Esperanza at si Joaquin kaysa sa kanila. Binali ni Joaquin ang lahat ng baril habang hinold ni Aling Esperanza ang mga lalaki para hindi sila makakilos. Ano ang gusto ninyo? Tanong ni Aling Esperanza sa leader. Pakakawalan ninyo lang po kami. Hindi na namin uulitin. Hindi lang yan, sabi ni Joaquin. Ano ang sinabi ni Don Miguel sa inyo? Ano ang mga plano niya kay Rosalinda? Sabi niya na kunin namin si Rosalinda at dalhin sa kanya. Hindi niya sinabi kung ano ang gagawin niya sa kanya. Saan? Tanong ni Aling Esperanza. May yacht siya sa Puerto Princesa. Doon niya gustong dalhin si Rosalinda. Napakunot ang noo ni Aling Esperanza. Puerto Princesa? Sa Palawan? Oo po. May safe house daw siya doon. Lugar na hindi alam ng mga autoridad. Na-realize ni Aling Esperanza na mas malala ang plano ni Don Miguel
kaysa sa inisip niya. Hindi lang siya gusto makakuha kay Rosalinda, gusto niya talagang makidnap siya at dalhin sa lugar na walang makakaalam sa kanya. Gaano karaming tao ang kasama niya? Tanong ni Joaquin. Marami po. May mga security niya na galing sa Cebu, plus mga lokal na na-hire niya dito sa Bohol. Kailan ang plano? Ngayong gabi po. Dadaanan namin siya dito, tapos dadalhin namin sa port kung saan may naghihintay na boat. Nakita ni Aling Esperanza na mas complicated ang sitwasyon kaysa sa akala nila. Hindi lang simple na harassment ang ginagawa ni Don Miguel. Full kidnapping operation na. Anong gagawin natin sa mga lalaking ito? Tanong ni Joaquin. Papadala natin sila kay Don Miguel, sabi ni Aling Esperanza. Pero may message para sa kanya. Lumapit si Aling Esperanza sa leader ng mga hired goons at hinawakan ulit ang mukha niya. Babalik kayo kay Don Miguel, sabi niya. Sasabihin ninyo sa kanya na nakausap ninyo si Rosalinda. Sasabihin ninyo na ayaw niyang sumama sa inyo. Sasabihin ninyo na may mga aswang na pumprotect sa kanya at na hindi siya pwedeng madala sa kahit saan. Pero Sir Miguel, magalit po sa amin kapag hindi namin nakuha si Rosalinda. Mas dapat siyang matakot sa amin kaysa magalit sa inyo, sabi ni Joaquin. Sasabihin ninyo sa kanya na kung hindi siya titigil sa mga plano niya, pupuntahan namin siya sa Puerto Princesa. At sa susunod na makita namin siya, hindi na namin siya bibigyan ng second chance. Pinakawalan ni Aling Esperanza ang mga lalaki at nakita nila na nagmamadaling umalis ang mga ito. Aling Esperanza, tawag ni Rosalinda mula sa loob ng bahay. Nakita niya ang buong nangyari sa bintana. Hiha, safe ka na, sabi ni Aling Esperanza. Pero kailangan na nating umalis dito. Bakit po? Dahil hindi titigil si Don Miguel, sabi ni Joaquin. May yacht siya sa Puerto Princesa, may safe house. Plano niya talagang kidnapin ka at dalhin doon. Paano po natin siya mapipigilan? Kailangan nating puntahan siya sa Puerto Princesa, sabi ni Aling Esperanza. Kailangan nating tapusin ang problema na ito ng tuluyan. Pero po, hindi ba delikado yon? Marami po siyang tauhan doon. Delikado, sabi ni Joaquin. Pero mas delikado kung hahayaan natin siyang magpatuloy sa mga plano niya. Hindi lang ikaw ang ma-victimize niya. May mga ibang babae rin na mababalutan niya. Na-realize ni Rosalinda na tama si Joaquin. Kung hindi nila titigil si Don Miguel ngayon, may ibang mga babae na magiging victims niya sa hinaharap. Okay po, sabi ni Rosalinda. Sasama po ako sa inyo sa Puerto Princesa. Hindi, sabi ni Aling Esperanza. Hindi ka sasama sa amin. Masyadong delikado. Pero ako po ang dahilan kung bakit nangyayari lahat ng ito. Ako po ang dapat na mag-face kay Don Miguel. Hindi mo kasalanan na naging obsessed siya sa iyo, sabi ni Joaquin. Hindi mo responsibilidad na tapusin ang problema na ginawa niya. Pero gusto ko pong makita na tapos na talaga ang lahat, sabi ni Rosalinda. Gusto ko pong makita na hindi na niya ako hahanapin, na hindi na niya aabalahin ang pamilya. Nakita ni Aling Esperanza na determined si Rosalinda na makita ang ending ng problema niya. Sige, sabi ni Aling Esperanza, pero sasama ka sa amin sa condition na susundin mo ang lahat ng sasabihin namin. Kapag sinabi namin na magtago ka, magtago ka. Kapag sinabi namin na tumakbo ka, tumakbo ka. Yes po, sabi ni Rosalinda. At, sabi ni Joaquin, kailangan mo munang makita kung ano talaga ang ginagawa namin kapag nasa full aswang mode kami. Para naman alam mo kung ano ang pwede mong i-expect. Hindi na intindihan ni Rosalinda kung ano ang ibig sabihin ni Joaquin, pero sa susunod na gabi, sa boat papunta sa Puerto Princesa, makikita niya ang buong extent ng kapangyarihan ni na Aling Esperanza at Joaquin. At makikita din niya kung gaano ka-desperate si Don Miguel na makuha siya at kung hanggang saan siya willing na gawin para makontrol ang buhay. Ang paglalakbay sa Puerto Princesa ay magiging finale ng lahat ng nangyari simula nang umalis si Rosalinda sa Cebu. At doon niya makikita kung ano talaga ang meaning ng pagpapatawad at kung kailan dapat mag-stop ang compassion para sa mga taong ayaw magbago. Ang biyahe papunta sa Puerto Princesa ay naging isa sa mga pinaka-intense na karanasan ni Rosalinda. Hindi lang dahil sa takot sa kung ano ang mangyayari kay Don Miguel, pero dahil sa mga bagay na nakita niya tungkol kay Aling Esperanza at kay Joaquin na hindi niya nakita noon. Sa barko papunta sa Palawan, nakita ni Rosalinda kung paano nag-hunting sina Aling Esperanza at Joaquin. Hindi sila kumakain ng normal na pagkain gaya ng ibang tao. Sa halip, umiinom sila ng dugo ng mga hayop na makikita nila sa tubig. Mga isda, mga dugong, mga sea creatures na hindi nakikita ng mga normal na tao. Hindi kayo natatakot sa amin? Tanong ni Joaquin kay Rosalinda habang nakikita niya siyang nanood sa kanilang pagkain. Hindi po, sabi ni Rosalinda. Nakakatakot po kayo kapag ginagawa ninyo
yung mga ginagawa ninyo sa mga masasamang tao, pero hindi po kayo nakakatakot sa akin. Bakit? Tanong ni Aling Esperanza. Kasi po, nakita ko na kayo ay ginagamit ninyo lang ang mga kapangyarihan ninyo para protektahan ang mga taong walang laban. Hindi ninyo ginagamit para makakuha ng mga gusto ninyo o para saktan ang mga inosenteng tao. Nakita ni Rosalinda na nagulat si Aling Esperanza sa sagot niya. Hiha, sabi ni Aling Esperanza, alam mo ba na may mga tao na natatakot sa amin kahit na ginagawa namin ang tama? Oo po. Nakikita ko sa mga tao sa barko, ramdam nila na may kakaiba sa inyo, kahit na hindi nila nakikita ang tunay na anyo ninyo. Totoo ang sinabi ni Rosalinda. Ang mga ibang pasahero sa barko ay hindi komportable sa paligid ni na Aling Esperanza at Joaquin. Hindi nila alam kung bakit, pero may nararamdaman silang kakaiba. Kaya naman, sabi ni Joaquin, hindi kami masyadong nakikihalubilo sa mga tao. Mas komportable kami na nag-iisa o kasama lang ang mga taong naintindihan kami gaya mo. Sa gabi, habang natutulog ang karamihan sa mga pasahero, nag-transform sina Aling Esperanza at Joaquin sa kanilang tunay na anyo para mag-scout ng Puerto Princesa. Lumipad sila sa ibabaw ng tubig, nakikita ang lahat ng nangyayari sa port. Nang bumalik sila sa barko, may report sila kay Rosalinda. Nakita namin ang yacht ni Don Miguel, sabi ni Aling Esperanza. Malaki, may mga armed guards sa paligid. Hindi ordinary na yacht, parang floating fortress. Ilang tao po ang nakita ninyo? Tanong ni Rosalinda. Mahigit 20, sabi ni Joaquin. Mga professional na security, hindi katulad ng mga hired goons na napadala niya sa Bohol. Paano po natin siya ma-approach? Pupunta tayo sa safe house niya, sabi ni Aling Esperanza. Doon natin siya hihintayin. Dahil according sa mga informant na nakausap namin, babalik siya doon mamayang gabi para magplan ng next move niya. Nang tumungtong sila sa Puerto Princesa, nakita ni Rosalinda na mas developed ang lugar kaysa sa Bohol. Maraming mga resort, maraming tourist, mas maraming security, mas mahirap magtago o gumawa ng mga bagay na hindi makikita ng mga autoridad. Kailangan nating mag-ingat dito, sabi ni Joaquin. Maraming CCTV, maraming mga pulis. Hindi natin pwedeng gawin ang mga ginawa natin sa Bohol. Nakita din ni Rosalinda na mas organized si Don Miguel sa Puerto Princesa. May mga taong nakabantay sa iba't ibang lugar. May mga network na nagmo-monitor ng mga bagong dating na tao sa isla. Paano niya nakakilala ang mga taong ito? Tanong ni Rosalinda. Si Don Miguel ay may mga business dito sa Palawan, sabi ni Aling Esperanza. May mga resort siya, may mga investment, kaya marami siyang local contacts. Pero ang hindi alam ni Don Miguel ay may mga local contacts din si Aling Esperanza at si Joaquin sa Puerto Princesa. May mga taong nakakakita sa kanilang tunay na identity pero hindi sila natatakot sa kanila. May mga ibang aswang din ba dito? Tanong ni Rosalinda. Wala, sabi ni Joaquin. Pero may mga taong nakakakita ng mga supernatural na nilalang at hindi sila natatakot. May mga taong naintindihan na hindi lahat ng aswang ay masama. Nakamit nila ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Pedro na may malaking bangka at nakatira sa coastal area ng Puerto Princesa. Aling Esperanza, sabi ni Mang Pedro, narinig ko na may problema kayo sa isang mayamang lalaki. Oo, Mang Pedro, sabi ni Aling Esperanza. Kailangan namin ng tulong para marating ang safe house niya. Alam ko yung lugar na yon, sabi ni Mang Pedro. Nasa bundok, malayo sa mga tao. May mga armed guards, pero hindi ko alam kung ilang tao ang naroroon. Pwede mo ba kaming i-guide papunta doon? Tanong ni Joaquin. Oo, pero delikado. Marami akong narinig na mga tao na pumasok doon pero hindi na nakabalik. Nagplan sila kung paano ma-approach ang safe house ni Don Miguel. Hindi sila pwedeng mag-direct approach dahil maraming guards. Hindi rin sila pwedeng mag-stealth up dahil may mga advanced security systems. Ang gagawin natin, sabi ni Aling Esperanza, ay mag-wait na lang na lumabas si Don Miguel sa safe house. Kapag nakita natin siyang mag-isa o may kaunting kasama lang, doon natin siya a-approach. Pero ang hindi nila alam ay may alam na si Don Miguel sa kanilang presence sa Puerto Princesa. May mga informant siya na nagsabi sa kanya na may bagong mga tao na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanya. Kinagabihan, habang naghihintay sila sa labas ng safe house ni Don Miguel, nakita nila na lumabas ito kasama ang 3 security guards. Sumakay sila sa isang SUV at nag-drive pa ibaba ng bundok. Susundan natin siya, sabi ni Joaquin. Sinundan nila ang SUV ni Don Miguel hanggang sa makita nila na pumunta ito sa isang warehouse sa may port area. Hindi yacht ang punta niya, pero isang building na nakadisguise na parang ordinary na warehouse. Anong ginagawa niya doon?
Tanong ni Rosalinda. Hindi namin alam, sabi ni Aling Esperanza. Pero tingnan natin. Lumapit sila sa warehouse at nakita nila na may mga tao sa loob. Hindi lang mga security guards, pero mga babae rin. Mga babaeng nakagapos, nakatali, nakakonfine sa mga kulungan. Oh my God, sabi ni Rosalinda. May mga ibang babae siyang kinidnap? Nakita nila na hindi lang si Rosalinda ang target ni Don Miguel. May mga ibang babae rin na kinidnap niya mula sa iba't ibang lugar. Mga domestic workers na tumakas sa mga abusive employers, mga refugees na naghahanap ng trabaho, mga babaeng walang family na maghahanap sa kanila. Grabe, sabi ni Joaquin. Hindi lang obsession kay Rosalinda ang problema niya. May whole operation siya ng human trafficking. Nakita ni Rosalinda na mas malala si Don Miguel kaysa sa akala niya. Hindi lang siya simple na abusive employer, criminal siya na nangkikidnap ng mga babae para sa mga kadahilanang hindi niya ma-imagine. Kailangan natin silang tulungan, sabi ni Rosalinda. Oo, sabi ni Aling Esperanza. Pero kailangan natin ng mas mabuting plan. Hindi natin pwedeng basta-basta pumasok doon dahil baka mas lalo nating mapahirapan ang mga babae. Nag-observe sila ng ilang oras. Nakita nila ang sistema ng warehouse. May mga guards sa labas, may mga guards sa loob at may isang central office kung saan nakaupo si Don Miguel kasama ang mga accomplice niya. Nakikita ninyo ba yung mga kasama niya? Tanong ni Joaquin. Nakita ni Rosalinda na hindi lang lokal na tao ang mga kasama ni Don Miguel. May mga foreigners din, mga taong mukhang may mga international connections. International trafficking ring, sabi ni Aling Esperanza. Hindi lang lokal na operation. May mga connections sila sa ibang bansa. Paano natin sila matitigil? Tanong ni Rosalinda. Una, sabi ni Joaquin, kailangan natin i-rescue ang mga babae. Pangalawa, kailangan natin ma-neutralize si Don Miguel at ang mga kasama niya. Pangatlo, kailangan natin i-contact ang mga proper authorities para ma-expose ang operation niya. Pero habang nagpaplan sila, nakita nila na may mga taong lumalabas sa warehouse. Mga guards na nagpatrol sa paligid, naghahanap ng mga suspicious na tao. Alam na nila na nandito tayo, sabi ni Aling Esperanza. Paano nila nalaman? Tanong ni Rosalinda. May mga informant sila sa port, sa hotel, sa lahat ng lugar kung saan pwedeng magstay ang mga bagong dating na tao. Sa Puerto Princesa, nakita nila na lumalaki ang bilang ng mga guards na nagpatrol sa paligid ng warehouse. Hindi na sila pwedeng magtago ng matagal. Kailangan na nating kumilos, sabi ni Joaquin. Pero paano ang mga babae sa loob? Tanong ni Rosalinda. Protektahan natin sila, sabi ni Aling Esperanza. Pero kailangan nating gawin ito ng mabilis at efficient. Nagbago na ang mood ng mission nila. Hindi na ito simple na confrontation kay Don Miguel tungkol sa obsession niya kay Rosalinda. Ngayon, rescue operation na para sa maraming babae na biktima ng trafficking ring niya. Hiya, sabi ni Aling Esperanza kay Rosalinda. Ang gagawin namin ngayong gabi ay mas delikado kaysa sa lahat ng ginawa namin noon. May mga taong mamamatay, may mga taong masaksaktan. Sigurado ka ba na kaya mo? Oo po, sabi ni Rosalinda. Kapag nakita ko ang mga babaeng iyon, na-realize ko na hindi lang para sa akin ang ginagawa natin, para sa lahat ng babae na na-victimize ni Don Miguel. Pero, sabi ni Joaquin, kailangan mo naming tandaan na hindi ka makikipaglaban. Mag-focus ka lang sa pag-rescue ng mga babae. Hayaan mo na kaming mag-handle kay Don Miguel at sa mga kasama niya. Sa gabing iyon, nangyari ang pinakamalaking confrontation sa buong kwento ni Rosalinda. Hindi lang laban-laban sa mga tao, pero laban sa buong sistema ng corruption at abuse na ginawa ni Don Miguel. Pero sa gitna ng lahat ng violence at chaos, makikita ni Rosalinda na may isang moment kung saan kailangan niyang pumili. Vengeance o forgiveness, justice o mercy. At sa choice na iyon, makikita niya kung ano talaga ang meaning ng pagiging mabuting tao sa mundo na puno ng masasamang tao. Ang finale sa warehouse ay magiging test hindi lang sa kapangyarihan ni Aling Esperanza at Joaquin, pero sa karakter ni Rosalinda, kung mananatili ba siyang compassionate sa kabila ng lahat ng nakita niya o magiging katulad na rin ng mga taong ginawa siyang victim. Ang sagot niya sa tanong na iyon ay magiging defining moment ng buong journey niya mula sa Cebu hanggang sa Puerto Princesa. Ang gabi ng final confrontation sa warehouse ay nagsimula nang mag-transform sina Aling Esperanza at Joaquin sa kanilang full aswang form. Nakita ni Rosalinda ang buong extent ng kanilang kapangyarihan, hindi lang ang pagiging malakas o mabilis, pero ang kakayahan nilang makita sa dilim, marinig ang mga maliliit na tunog at masense ang presence ng mga tao sa malaking distansya. Rosalinda, sabi ni Aling Esperanza, ang boses niya ay naging mas malalim, mas authoritative. Ang trabaho mo ay mag-focus sa pag-rescue ng mga babae. Huwag mo kaming intindihin. Huwag mo intindihin si Don Miguel.
Ang importante ay mas-safe mo ang mga victim. Pero po, paano kung kailangan ninyo ng tulong? Tanong ni Rosalinda. Hindi mo kami pwedeng tulungan sa mga mangyayari sa loob, sabi ni Joaquin. Masyadong dangerous para sa normal na tao. Pero pwede mo kaming tulungan sa pag-comfort sa mga babae, sa pag-convince sa kanila na safe na sila. Lumapit sila sa warehouse ng maghating gabi. Nakita nila na may mga guards pa rin sa labas, pero mas konti na kaysa kanina. Mukhang hindi expected ni Don Miguel na mag-attack sila sa gabi. Papasok kami sa likod, sabi ni Aling Esperanza. Ikaw, magstay ka dito sa labas hanggang sa masignal namin na safe na. Pero habang nag-prepare sila para pumasok, nakita ni Rosalinda na may lumalabas na isa sa mga guards at naglalakad papunta sa kanilang direction. May nakakita sa atin, bulong niya. Tumango si Joaquin. Ako na ang bahala. Lumapit si Joaquin sa guard, pero hindi siya nag-transform agad. Sa halip, lumapit siya bilang normal na bata. Kuya, nasaan po ang comfort room? Tanong ni Joaquin sa guard. Napatingin ang guard kay Joaquin. Anong ginagawa mo dito, bata? Bawal dito. Naghahanap lang po ako ng CR. Kasama ko po si Mama dun sa bangka, pero kailangan ko na pong umihi. Habang nag-uusap si Joaquin sa guard, nakita ni Rosalinda na unti-unting lumalaki ang kamay ni Joaquin sa likod niya. Hindi makita ng guard, pero naging ready na si Joaquin para kumilos. Umalis ka na dito, bata. Delikado dito sa gabi. Sige po, salamat po, sabi ni Joaquin. Pero sa halip na umalis, biglang hinawakan niya ang leeg ng guard at na-pressure point niya ito. Nahimatay ang guard nang hindi nakaingay. Ang husay ninyo po, sabi ni Rosalinda. Hindi pa namin nasisimula, sabi ni Aling Esperanza. Pumasok sila sa warehouse sa pamamagitan ng likurang entrance. Nakita ni Rosalinda ang setup sa loob. Malaking space na may mga individual na kulungan, may office space sa gitna, at may mga area para sa mga guards. Ang pinaka nakakaawa ay ang mga babae sa mga kulungan. Nakita ni Rosalinda na may mga babae na edad niya, may mga mas matanda, may mga mas bata pa. Lahat sila ay takot, pagod, at nawalan na ng pag-asa. Kuya, ate, bulong ni isa sa mga babae nang makita niya si Rosalinda. Sino kayo? Mga bagong dala rin ba kayo dito? Hindi, bulong ni Rosalinda. Nandito kami para tulungan kayo, pero kailangan nating mag-quiet para hindi tayo marinig ng mga guard. Nakita niya na naging hopeful ang mga mata ng mga babae, pero nakita din niya na hindi pa rin sila fully convinced na totoo ang sinasabi niya. Sa office area, nakita ni Rosalinda si Don Miguel kasama ang tatlong accomplice niya. Nag-meeting sila, nagplan tungkol sa susunod na shipment ng mga babae. Narinig niya ang mga conversation nila tungkol sa mga destination, Hong Kong, Malaysia, Cambodia. Ang babae na hinahanap natin, si Rosalinda, sabi ni Don Miguel, dapat nasa Bohol pa rin. Pero may mga reports na nakita siya dito sa Puerto Princesa. Boss, sabi ng isa sa mga accomplice, baka mas mabuti na limutin na natin si Rosalinda. Marami pa naman tayong ibang babae dito. Mas profitable pa nga yung mga ito kasi walang magtutuloy sa kanila. Hindi, sabi ni Don Miguel. Si Rosalinda ay special case. Hindi dahil sa negosyo. Personal na ang dahilan ko sa kanya. Narinig ni Rosalinda ang conversation at na-realize niya na hindi talaga business ang primary motivation ni Don Miguel para sa kanya. Obsession talaga. Nakita ni Aling Esperanza at ni Joaquin na nagsimula ng mag-move ang mga guards sa loob ng warehouse. May nakaramdam na may mga intruders sa building. Rosalinda, bulong ni Aling Esperanza, simulan mo na ang pag-unlock ng mga kulungan. Kami na ang bahala sa mga guards. Binigyan niya kay Rosalinda ang mga keys na nakuha niya mula sa nahimatay na guard sa labas. Nagsimulang mag-open si Rosalinda ng mga kulungan, pero sinabi niya sa mga babae na huwag muna silang lumabas hanggang sa maging safe. Habang ginagawa niya iyon, nakita niya na nagsimula na ang confrontation sa gitna ng warehouse. Si Aling Esperanza at si Joaquin ay nag-engage na sa mga guards, pero hindi full aswang transformation. Ginagamit pa rin nila ang kanilang human form, pero mas enhanced ang strength at speed. Nakita ni Rosalinda na mas skilled sa fighting sina Aling Esperanza at Joaquin kaysa sa akala niya. Hindi lang dahil sa supernatural powers, pero dahil sa experience nila sa mga ganitong sitwasyon. Hindi first time nila na nag-rescue ng mga victims ng human trafficking. Pero habang nangyayari ang fighting, nakita ni Don Miguel si Rosalinda sa area ng mga kulungan. Rosalinda! Sigaw niya, tumakbo papunta sa kanya. Nakita ni Rosalinda na hindi na siya pwedeng magtago. Harap-harapan na siyang nakita ni Don Miguel. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Don Miguel. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Nakita ko po ang ginagawa ninyo, sabi ni Rosalinda. Nakita ko ang mga babaeng kinidnap ninyo. Hindi ko sila kinidnap, sabi ni Don Miguel. Tinulungan ko sila.
Walang mapupuntahan ang mga babaeng yan. Binigyan ko sila ng shelter, ng pagkain. Kulong po sila sa mga kulungan, sabi ni Rosalinda. Paano ninyo nasasabing tumutulong kayo sa kanila? Protektahan ko sila sa mga masasamang tao sa labas. Maraming lalaki ang mag-a-abuse sa kanila kung hindi ko sila binantay. Narinig ni Rosalinda ang same justification na ginagamit ni Don Miguel para sa kanya noon. Ginagamit niya ang protection as excuse para sa control at abuse. Sir Miguel, sabi ni Rosalinda, hindi po protection ang ginagawa ninyo. Abuse po ang ginagawa ninyo. Hindi mo maintindihan, Rosalinda. Ikaw pa rin ang pinaka-importante sa akin. Ang mga babaeng ito ay temporary lang, pero ikaw ang magiging permanent na kasama ko. Nakita ni Rosalinda na completely delusional na si Don Miguel. Hindi na niya na-realize na mali ang ginagawa niya. Sa isip niya, hero pa rin siya, savior pa rin siya ng mga babae. Sa ganung moment, nakita ni Rosalinda na nagsimula ng mag-full aswang transformation sina Aling Esperanza at Joaquin. Hindi na nila kaya na ma-handle ang situation gamit lang ang human form dahil mas marami pa palang guards sa loob ng warehouse kaysa sa akala nila. Nakita ni Don Miguel ang transformation at nakita niya na naging mas malaki sina Aling Esperanza at Joaquin, na naging mas matutulis ang mga ngipin nila, na naging mas malalakas ang mga katawan nila. Mga aswang, sigaw ni Don Miguel. Mga aswang kayo. Pero sa halip na matakot, naging mas galit siya. Rosalinda, nakita mo? Mga monster ang kasama mo. Mga nilalang na kumakain ng tao. Hindi po sila monster, sabi ni Rosalinda. Kayo po ang monster. Kayo po ang kumakain ng mga tao, hindi literally, pero ginagawa ninyo silang slaves. Ginagawa ninyo silang prisoner. Nakita ni Rosalinda na nagsimula ng kumilos si Don Miguel papunta sa kanya. Pero bago pa niya maabot si Rosalinda, hinawakan siya ni Joaquin sa braso. Huwag mo siyang hawakan, sabi ni Joaquin kay Don Miguel. Bitawan mo ako, monghe na bata, sabi ni Don Miguel. Sinubukan niyang makawala sa hawak ni Joaquin, pero hindi niya mawala ang hawak ni Joaquin sa kanya. Sa halip, mas lumaki pa ang kamay ni Joaquin. Mas naging matatag ang Don Miguel, sabi ni Aling Esperanza. Lumapit sa kanila, tigil na, tapos na ang mga ginagawa mo. Lahat ng mga babae dito, ibibigay namin sa mga proper authority. Lahat ng operation mo, ma-expose namin. Hindi! Sigaw ni Don Miguel. Hindi kayo pwedeng gumawa ng ganyan. May mga connection ako sa government. May mga protection ako. Wala nang protection na tutulong sa iyo, sabi ni Joaquin. Nakita na namin ang lahat ng evidence dito. Documented na lahat ng mga ginawa mo. Sa ganong moment, nakita ni Rosalinda na nagsimula nang lumabas ang mga babae mula sa mga kulungan. Napakita niya sa kanila na safe na pwede na silang lumabas. Pero nakita din niya na galit ang mga babae kay Don Miguel. May mga babae na gustong gumanti sa kanya, gustong saktan siya sa lahat ng ginawa niya sa kanila. Patayin natin siya, sabi ng isa sa mga babae. Patayin natin ang hayop na yan. Hindi, sabi ni Rosalinda. Hindi po natin siya papatayin. Napatingin ang mga babae kay Rosalinda. Bakit? Nakita mo naman ang ginawa niya sa amin. Nakita ko po, sabi ni Rosalinda. Pero hindi po solution ang pagpatay sa kanya. Mas magandang bigyan natin siya ng chance na makabawi sa mga ginawa niya. Chance, sabi ng isa sa mga babae. Ilang chance pa ba ang bibigay natin sa mga taong katulad niya? Nakita ni Rosalinda na naguguluhan din sina Aling Esperanza at Joaquin sa sinabi. Sa lahat ng mga confrontation nila noon, hindi nila expected na magiging forgiving si Rosalinda sa ganitong point. Rosalinda, sabi ni Aling Esperanza, nakita mo ang mga ginawa niya, hindi lang sa iyo, pero sa lahat ng mga babaeng ito. Sigurado ka ba na dapat nating bigyan siya ng chance? Oo po, sabi ni Rosalinda. Kasi kung hindi natin siya bibigyan ng chance na magbago, paano natin malalaman kung capable ba siya ng redemption? Tiningnan ni Rosalinda si Don Miguel na nakahawak pa rin si Joaquin. Sir Miguel, nakita ninyo na ang ginawa ninyo sa maraming babae. Nakita ninyo na kung gaano karaming tao ang nasaktan ninyo. May regret po ba kayo? Hindi agad sumagot si Don Miguel. Nakita ni Rosalinda na nag-i-struggle siya sa loob niya. Part na nag-justify pa rin sa mga ginawa niya. At part na nagsisimulang maaalam na mali ang lahat. Rosalinda, sabi ni Don Miguel, hindi ko naman sinasadyang saktan ang mga babae na ito. Akala ko tinulungan ko sila. Sir Miguel, sabi ni Rosalinda, tinulungan po ba talaga ninyo sila kung kinulong ninyo sila sa mga kulungan? Tinulungan po ba ninyo sila kung ibinebenta ninyo sila sa ibang bansa? Nakita ni Rosalinda na nagsimula nang mag-breakdown si Don Miguel. Para bang unang beses na na-realize niya ang full extent ng mga ginawa niya. Hindi ko naman sinasadya na maging ganito, sabi ni Don Miguel. Nagsimula ng umiyak. Akala ko ginagawa ko ang tama.
Sir Miguel, sabi ni Rosalinda, hindi po late para magbago. Hindi po late para gawin ang tama. Pero habang nag-uusap sila, nakita ni Rosalinda na may mga pulis na nagsimula ng papasukin ang warehouse. May nakatawag na sa authorities tungkol sa operation. Rosalinda, sabi ni Aling Esperanza, kailangan na nating umalis. Hindi maganda para sa amin na makita tayo ng mga pulis sa ganitong sitwasyon. Pero po, si Don Miguel, bahala na ang mga authorities sa kanya, sabi ni Joaquin. May evidence na, may mga witnesses na, hindi na siya makakatakas. Pero bago umalis, lumapit ulit si Rosalinda kay Don Miguel. Sir Miguel, sabi niya, kapag nasa kulungan na kayo, sana po mag-isip kayo ng mga ginawa ninyo. Sana po matuto kayo na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangokontrol, hindi nagsasakit, hindi nang aabuso. Umalis na sila sa warehouse, pero bago pa sila makaalayo, naririnig pa rin nila ang mga sigaw ni Don Miguel. Rosalinda, Rosalinda, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Pero hindi na bumalik si Rosalinda. Naglakad sila papalayo habang nakikita nila na dinala ng mga pulis si Don Miguel at ang mga accomplice niya. Ilang araw pagkatapos ng incident sa warehouse, nakita ni Rosalinda sa news na na-expose ang buong human trafficking operation ni Don Miguel. Maraming mga babae ang na-rescue, maraming mga koneksyon niya ang na-arrest din. Pero ang pinaka-interesting na news para kay Rosalinda ay ang nangyari kay Don Miguel sa kulungan. According sa mga reports, nagsimula siyang mag-volunteer sa prison programs na tumutulong sa mga victims ng abuse. Nagsimula siyang mag-counsel ng mga inmates na may history ng domestic violence. Nakita mo, sabi ni Aling Esperanza kay Rosalinda, nagbago talaga siya. Oo po, sabi ni Rosalinda. Hindi ko expected na mangyayari yon. Kaya mo naging tama ang desisyon mo na hindi siya patayin o saktan ng sobra, sabi ni Joaquin. Nakita mo na capable pala siya ng redemption. Samang taon matapos ang incident sa Puerto Princesa, naging nurse na si Rosalinda. Nag-work siya sa mga community health centers, sa mga remote areas ng Palawan, tumutulong sa mga taong walang access sa medical. Pero ang hindi niya expected ay ang letter na natanggap niya galing kay Don Miguel sa kulungan. Dear Rosalinda, nagsimula ang letter. Alam kong walang karapatan na makipag-contact sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pero gusto ko lang na malaman mo na ang ginawa mo sa akin sa warehouse ay nagbago sa buhay ko. Hindi ko na-realize noon na ang akala kong pagmamahal ay abuse pala. Hindi ko na-realize na ang akala kong protection ay control pala. Salamat sa pagbigay mo ng chance sa akin na ma-realize yon. Ngayon, tumutulong ako sa mga prisoners na may same problems na tulad ng ginawa ko noon. Tinutulungan ko silang maintindihan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit. Hindi ako humihingi ng forgiveness mo kasi alam kong hindi ako deserve. Pero salamat sa pagpapakita mo sa akin na may possibility pa ring magbago ang mga taong tulad. Sana patuloy mo naming tulungan ang mga taong nangangailangan gaya ng ginawa mo sa akin. Respectfully yours, Miguel Rodriguez. Nabasa ni Rosalinda ang letter at nakita niya na genuine ang change kay Don Miguel. Hindi siya nagtutry na makipag-contact para sa personal reasons, pero simply thankful lang sa opportunity na binigay sa kanya ni Rosalinda. Kaya nga, sabi ko, ako si Carlo na nagkukwento sa inyo ng story ni Rosalinda. Ang pinakamalaking lesson na natutunan ko sa kwento ng pinsan ko ay ang power ng forgiveness. Hindi yung kind ng forgiveness na nagbibigay ng excuse sa mga abuser, pero yung kind ng forgiveness na nagbibigay ng opportunity sa mga tao na magbago. Si Rosalinda ay nagpakita na kahit na nasaktan ka, kahit na na-abuse ka, maaari mo pa ring piliin na maging compassionate. Hindi para sa benefit ng mga nang-abuse sa'yo, pero para sa benefit ng society, para sa benefit ng mundo. Kasi kung lahat tayo ay pumili ng revenge, kung lahat tayo ay pumili ng violence, walang matatapos na cycle ng hatred sa mundo. Pero kung may mga taong tulad ni Rosalinda na pipiliin pa rin ang kindness sa kabila ng lahat ng pain, may pag-asa pa rin na maging better ang world. Ngayon, si Rosalinda ay patuloy na nagsiserve sa mga community health centers. Si Aling Esperanza at si Joaquin ay patuloy na tumutulong sa mga victims ng abuse at si Don Miguel ay patuloy na nagbabago sa kulungan, tumutulong sa mga inmates na ma-understand ang difference between love at abuse. Ang lesson dito ay hindi na ang lahat ng mga tao ay redeemable. May mga tao talaga na hindi magbabago kahit na binigyan mo ng chance. Pero ang lesson ay dapat pa rin nating subukan, dapat pa rin nating bigyan ng opportunity. Kasi sa dulo ng araw, ang pagpili na maging good person ay hindi dependent sa kung good din ang mga tao sa paligid mo. Ang pagpili na maging good person ay decision mo lang.
na ginagawa mo dahil yun ang tama, hindi dahil may makukuha ka. At salamat sa mga taong kagaya ni Rosalinda, may mga tao pa ring naniniwala na worth it pa rin ang pagpili ng kindness sa mundo na puno ng cruelty. Tapos na ang kwento ni Rosalinda at sana natutuhan ninyo ang mga lesson na natutunan ko mula sa kanyang experience. Kung nagustuhan ninyo ang story na ito, mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung ano ang pinaka-memorable na part para sa inyo.